Angeline's personal voice. Tetras. Ha? Ano yun? Pagpapaulit ko sa sinabing iyon ni Blake. Ang hilig talagang sumulpot sa kung saan lang ng lalaking ito. Feeling ko talaga may power siya. Hindi lang niya sinasabi sa akin. Magbihis ka, bingi. Asar na sagot naman ito. Bingi ka dyan. At bakit mo naman ako pagbibihisin? Nakahubad ba ako? Sinipat ko pang aking sarili nang bigla akong matigilan. May exhibition ka ba at nakikita mo akong nakahubad? Bigla tuloy ako napayakap sa aking sarili at pilit iniiwas ang aking katawan sa mapanuring mga mata nito. Thanks. Hindi ko inaasahan na bigla na lang akong binatukan ni sungit. Aray naman! Sangal ko rito habang hinihimas ko ang aking ulo na tinamaan ng mabigat na kamay nito. Ay, hindi ka na nga kagandahan, baliw ka pa. Anong pinagsasabi mong exhibition? Ang dami mong alam no? Umakyat ka na nga sa itas at magbihis ka ng pang-alis. Umili ka naman ng maganda, utang na loob. Ang baduy-baduy mo pa naman. Ay, ang dami sinasabi. Ang sarap lang pasakan ng basahan ng bibig para manahimik. Isama ko na kayang pasakan pati ang butas ng ilong niya para hindi na lang makahinga. Joke lang. Bakit? Saan ba tayo pupunta? Bigla na namang natigilan ito sa tanong ko. Medyo kumalma na ang mukha niya. Mamamasyal. Pwede nga. Nagdi-daydreaming lang ako, di ba? Imposible naman totoo ito. Inaaya ko ni Blake Scott na lumabas. Ibig sabihin noon ay gusto niya mag-date kami. Pero teka, kung hindi to panaginip, baka naman magugunaw na ang mundo at walang time itong si Blake na makahanap ng babae. Kaya ako na lang pinagtsatsagaan. Mas malamang sa panaginip nga ito. Inumpisahan ko ng ingod-ngod ang ulo ko sa lamesa para matulog. Baka sakaling madugtungan ang panaginip ko nang mapaigtad ako dahil may bigla na lang pumitik sa akin tenga. Aray naman! Sobrang sakit talaga. Feeling ko ngayon humiwalay na yung tenga ko sa ulo ko. Lumingalinga pa ako sa sahig. Nagbabaka sakaling mahanap ko pa yung naputol kong tenga. Hoy! Ano ba kasing ginagawa mo? Pinagbibihis kita, di ba? Bakit natutulog ka dyan? Inis ng tono ng boss nitong si Blake. Ha? Hindi pala akong nananaginip. Oo na, sige na. Magbibihis na. Makasta, akala mo boss. Singhal ko dito. Pamaktol na tumayo ako at pumaritsyang pumasok sa loob ng bahay. Yun totoo. Ano kayang nakain ng isang iyon at nag-aayang mamasyal? Napili kong mag-jeans at white blouse lang. Isunod ko na rin ang sneakers na ibinigay nito sa akin nung nagpunta siya ng Paris. Pababa na ako nang makita ko itong may kausap sa akin niyang cellphone. Seryoso ang mukha niya kaya naman binagalan ko ang mga hakbang pababa ng hagdan. I'm so sorry. I need to go. This is urgent. You know naman yung park na malapit dito sa atin, right? Magkita tayo doon ng 2 p.m. I'll wait for you there. Bilin niya na bumaling sa akin matapos may baba ang kanyang cellphone. Hindi na ako nakasagot dahil nagmadali na itong umalis. Tingnan mong taong to. Ang sarap-sarap na upo ko dun sa garden tapos ginambala ako. Pinagbihis pa ako tapos iiwan lang naman pala. Ang lakas ng mga trip Dahil katatapos lang ng lunch, umakyat na lang ulit ako ng kwarto at nanonood ng TV. Wala si Bianca. May outing ang school nila. 3 days siyang mawawala. Si Tito at Tita naman ay nasa Australia. Next week pa ang balik kaya naman tahimik ang buong bahay. Ang dami ko nang napanood at hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Napabulikwas ako ng bangon nang maalala ko ang sinabi ni Blake kanina lang na magkita raw kami sa park ng 2 p.m. at nang sipatin ko ang wall clock ay 3:30 na. Ang tagal ko rin palang nakatulog. 1 oras at kalahati na ang nakalilipas. Hindi naman siguro maghihintay yun ng ganoon katagal doon. Mainipin ang lalaking iyon Inikot ko ang mga mata sa paligid nang biglang mapabaling ang tingin ko sa aking cellphone na nakapatong sa unan. Automatic kong kinuha ko iyon at binuksan ko. Talaga namang nagulat ako at hindi makapaniwala sa daming missed calls from Blake. Nakasilent naman kasi ang phone ko kaya hindi ko naramdaman. OMG, nandun ba kaya siya hanggang ngayon? Nagmadali ako lumabas ng aking kwarto at lalo akong nataranta nang makita ko kung gaano kalakas ang ulan sa labas. Ate, pwede bang makahiram ng payong? Pakiusap ko dun sa isa sa mga kasambahay ng mga Scott na unang nabungaran ko na naglalakad sa pasilyo. Saan ka pupunta, ma'am? Ang lakas po ng ulan.
May titingnan lang po ako sa labas. Kanina pa ba umuulan, ate? Ay naku, ma'am. Kanina pang 2:00 yung ulan. Wala namang bagyo eh. Teka lang, kukunin ko ang payong. Nagmamadaling sabi nito. Hindi na hinintay na makasagot ako. Agad nang lumakad patungo sa stockroom. Naghintay lang ako ng ilang minuto at bumalik naman agad ito na dala ang hinihingi kong payong. Habang naglalakad ako at papalapit sa park, alam ko namang wala doon si Blake at hindi siya ang tipo na maghihintay ng ganoon katagal. Kung bakit ba naman kasi ang lakas ng pintig ng puso ko. Napatutop ako sa sarili kong bibig nang makita ang bulto ni Blake na basang-basa habang nakaupo sa swing. Oh my gosh, ano ba nangyayari sa taong ito? Lakad-takbo kung pumunta sa kinaroroonan niya. Bakit nandito ka pa? At bakit ka pa nagpapabasa sa ulan? Hindi ka man lang sumilong. Sermon ko rito. Sobra ang pag-aalala ko, lalo pa at nakita ko kung gaano na ito nanginginig dahil sa lamig. Tumingin ito sa akin at para bang nakaramdam akong bigla ng awa rito. I was waiting for you. Ang sagot nito na nangangatal pa ang mga labi. Napabuntong hininga ko ng malalim. Hindi naman ako dumating, dapat umuwi ka na. Ano ka ba? Dismayadong sabi ko. But you're here now. Ay naman, di ba 2 p.m. nga usapan natin? 3:30 na? Understood na yun na hindi ako darating? Hindi ka ba nag-iisip? Kahit gusto ko magpakabait ay nadala ko ng halo-halong emosyon. Pag-aalala, takot at pakiramdam na parang gusto ko sisihin ang sarili ko sa mga nangyari. I was the one who's responsible why he put in that situation. Kung pumunta lang sana ako sa tamang oras na pinag-usapan namin ay siguradong hindi siya naliligo sa ulan ngayon. Pag sinabi ko maghihintay ako. Meron akong sasalita. Paninindigan nito. Okay, fine. I'm sorry. Nakatulog ako eh. Halika na, umuwi na tayo. Pilit ko iniiwas ang tingin dito. Naiiyakas ako sa ginawa ko. Inalalayan ko ito para tumayo at kahit basang-basa na siya ng ulan, siniguro ko pa rin napapayungan ko siya. Where's your car? Inilanga ko ang mata sa paligid. Over there. Isunod ko ang ulo ko sa direksyon na itinuro nito. Hand me your car key. Ako na magdadrive. Simula na maaksidente ako 6.5 years ago, ay natakot na akong humawak ng manibela. Pero bakit ngayon parang kaya kong gawin lahat para sa lalaking ito? He's not okay at kailangan na talaga namin makauwi para makapagpalit siya ng damit. I have to face my fears. May takot habang nagdadrive pero mas nananaig ang kagustuhan ko na makauwi kami ng mas mabilis. Hinayaan ko muna siyang maligo at habang ginagawa niya iyon ay pinakialaman ko na ang closet nito. Namili na ako ng isusuot niya. Dahil paggabi na rin naman ay kumuha na lang ako ng pajamang blue at white t-shirt para dito. Pumasok na ako sa loob ng bathroom dahil may sarili namang pinto ang shower kung saan naroroon si Blake. At hindi na ako naalangang pumasok. Nakasara naman kasi ang pinto doon. "I'll leave your clothes here." Pasigaw na sabi ko, hoping na narinig niya ako. Oh my gosh, mainit ka. Pagkatapos kasing maligo at i-blower ang kanyang buhok ay mabilis na itong humiga sa kanyang kama at nagkubkob ng kumot. I'm okay. Mahina at halos walang lakas na sabi niya. Wait lang, ikukuha kita ng gamot. Akmang lalakad na ako palabas nang maabot nito ang kanang kamay ko. Please, don't leave. Just stay here. Pakiusap nito. Ewan ko ba? Parang nagdidelirio na ata ito. Nagawa pa akong kabigin kaya naman out of balance ako at napahiga tuloy ako sa tabi niya. It's so cold. I need a hug. Nangangatog ang boses na sabi nito. Nanlak ang mata ko na bigla naman akong kabigin nito at yakapin. Blake, ano ba? You're sick and you need to take a medicine. Medyo inis lang sabi ko. Pilit akong kumakawala sa pagkakayakap nito. Ayoko. Dito ka lang please. Pakiusap na naman niya. Nakapikit lang ito at sa itsura niya ngayon ay hindi talaga siya okay. Ramdam na ramdam ko ang init ng katawan niya. Gusto ko na naman tuloy sisihin ang sarili ko. Nang dahil sa akin ay nagkasakit siya. Nagkataong wala pa ang mga parents niya. Lord please, wala po sana mangyaring masama sa kanya dahil hindi ko po mapapatawad ang sarili ko. Sa huli, hinayaan ko na lang na yakap-yakap niya ako. Maya-maya ay nakatulog na rin siya at sa pagkakataong ito, malaya kong nasalayan ang napakagwapo nitong muka. Sa totoo lang walang anggulo na pangit ang lalaking ito. Lahat ay maganda. Kung merong perfect face, siya na talaga iyon. Susulitin ko ang mga oras na ito.
Nagawa kong hawakan ang mukha niya. Gusto kong kabisaduhin ng kamay ko ang bawat parte nito na sa pangarap ko lang nagagawa pero ngayon ay abot kamay ko na. Hindi ko na talaga pwedeng itanggi pa. In love na talaga ako sa lalaking ito. Kahit anong dikta ng utak ko na hindi ito tama at wala akong karapatang mahalin siya dahil alam ko naman na masasaktan lang ako. Ang problema ay itong makulit na puso ko na ayaw makinig. Wake up, sleepyhead. Napabalikwas ako ng bangon buhat sa pagkakasubsob ng ulo ko sa gilid ng kama. May banayad na hangin kasi ako nararamdaman na dumampis sa puno ng aking tenga. Nakangiting si Blake ang nabungara ng aking mga mata. Nakatayo ito sa aking harapan at matamang nakatingin sa akin na hindi nawawala ang ngiti sa labi. At buhat sa pagkakaupo sa bangko ay otomatiko akong napatayo. Naalala kong mataas ang lagnat nito kagabi kaya naman lumapit ako rito at agad na sinapo ang noo at laig nito. Wala ka na bang lagnat ha? Nag-aalalang tanong ko at sinuri ko pang maigi ang kabuuan nito. Sunod-sunod ang pag-iling niya. I'm okay now. Thanks for taking good care of me last night. Ang sabi niya. First time ko siyang narinig na nagpasalamat sa akin na talaga namang nakakapanibago iyon. I'm sorry kung hindi dahil sa akin na hindi ka magkakasakit. Yuko ulong paumanhin ko. He tapped my head and smiled at me. I'm good now, and that is more important. Nakangiting sabi nito. Mas maganda palang nagkakasakit ang lalaking ito kasi bumabait siya tigit sa lahat. Lalo siyang gumagwapo sa paningin ko kapag hindi kumukunot ang noon niya at nakangiti lang. Angeline? May tawag nito sa akin. Napakurap-kurap ang aking mga mata at hindi ako makapaniwala sa aking narinig. First time niya akong tawagin sa aking pangalan at masarap palang pakinggan kapag siya ang bumibigkas ng pangalan ko. Para siyang magandang musika sa aking pandinig. Teka, naalugay ang utak nitong lalaking ito. Bakit makakaiba siya ngayon? Bakit? Alanganing tanong ko. Let's have a breakfast. Nagpaluto ko na masarap na almusal. Ayan ito. Ayokong isipin panaginip na naman ito dahil sa totoo lang, bentang-benta na sa akin ang ganito. Iisipin kong panaginip tapos totoo naman pala. Kaya naman hindi ako nagpahalata ng kurutin ko ng mabilisan ng aking braso at ang naging resulta ay nasaktan lang ako ng husto. Kaya hindi ito isang panaginip. Nangyayari talaga siya sa totoo kong buhay. Okay. Just give me a minute. Susunod na ako sa kitchen. Tumango lang ito at pumihit na palabas ng silid. Ngayon ko lang na-realize na kwarto pala ito ni Blake. At hindi sa akin dahil nang pumasok ko sa bathroom ay laking pagtataka ko na wala ang mga gamit ko doon. Puro gamit panlalaki ang mga nandoon. Oh shucks, nakatulog pala ako sa magdamag na pagbabantay sa kanya. Ang taas naman kasi nalagnat ng lalaking iyon. At sobrang takot ko. Gusto ko na nga siyang dalhin sa ospital pero ayaw naman niya. Tapos ngayon parang walang nangyari. Malakas na naman siya. Here, take all of this. You didn't eat well last night. Hindi ako magkanda o gagas sa pag-aasikaso dito. Panay ang lagay ko ng pagkain sa plato nito. Gusto mo ba ng coffee or juice? Bigla ako na-conscious nang pagbaling ko dito ay nakita ko kung gaano siya makatitig sa akin kaya naman natigilan ako. Can I have you instead? Seryosong tanong niya na nagpamula ng husto sa akin mga pisngi. What a lame joke. Natatawa kunwaring sabi ko nang ako ay mahimas-himasan. Ang weird naman kasi ng tanong niya. Ang sarap lang kutusan. Hindi naman ito nag-react sa sinabi ko. Nanatili pa rin seryoso at nakatitig sa akin. Bakit? May problema ba? May dumi ba sa mukha ko? Nag-aalalang tanong ko. Natuto na tuloy ako maging conscious kapag kaharap ito. Nagkibit balikat si Blake. Wala namang dumi pero pimples marami. Seryosong sagot nito. Maya-maya ay bigla na lang itong humalakak ng pagkalakas-lakas. Napakasaya niya, no? Napasimangot ako at nahampas ko pa ang balikat nito sa sobrang inis. Magaling na nga siya. Ang lakas ng mambuisit eh. Napawa ang bibig ko at natigilan na bigla na lang akong kabigin nito at yakapin. I like the way you are. Halos pabulong lang na sabi nito ngunit hindi naman iyon nakaligtas sa matalas na pandinig ko. Anong ibig niya sabihin dun sa I like the way you are? Gusto niya ba ako o gusto niya kung ano ako? O baka naman parehas. Ayoko mag-assume. Pero bakit ba hindi ko mapigilang umasa na nade-develop na rin siya sa akin? Parang picture lang ang peg. Which is which. Kinikilig ako sa sinabi niya.
Bumitaw ito sa pagkakayakap sa akin. Come on, that's it. Masiglan sabi niya. Ipinagpatuloy lang nito ang pagkain na para bang walang nangyari. Samantalang binabagabag nito ng husto ang damdamin ko. Ang bilis ng pintig ng puso ko ay hindi pa rin nagiging normal hanggang ngayon. Hindi naman ako nagpahalata na sobra akong naapektuhan sa ginawi niya. Ipinagpatuloy ko na rin ang aking pagkain. Hindi natuloy ang date natin kahapon kaya itutuloy natin siya ngayon. Excited na sabi niya. Natigil ako sa panguya. Nasa sala ako, nanonood ng TV habang pumapapak ng mansanas. Sumulpot ang lalaking ito sa harapan ko para matulala na naman ako at bigyan na naman ako ng hindi maipaliwanag na pakiramdam. Ewan ko ba, sa bawat salitang bigkasin niya ngayon ay nakakapagpatulala na sa akin at nagdudulot ng kakaibang pakiramdam. Pakiramdam na hindi pamilyar sa akin at ngayon ko lang naramdaman. Ha? Wala akong makapang salita para rumisponde sa sinabi nito. Mag-ayos ka na, lalabas tayo. Ha? Bakit pa gustong-gusto na lalaking ito na lumabas kami? Nahipan ata ng masamang hangin kaya kung ano-anong naiisip. Hindi mo siya nahihiya na akong kasama? Kilalang playboy ito at talagang hindi matatawaran ang ganda ng mga babaeng nalilink sa kanya. Tapos ngayon makikipag-date siya sa akin? Ano to, lokohan? Pero may sakit ka pa? Protesta ko. Sabi ko naman okay na ako, di ba? I'm good as brand new. Just go to your room and fix yourself. I'll just wait for you here. Utos nito. Wala na akong nagawa kung hindi ang sumunod dito. Kinakabahan na talaga ako sa mga ikinikilos ng taong ito. Baka kasi gawin niyang madalas at masanay ako pero sa kabilang banda, mas gusto ko sanang ganyan na lang siya palagi. Pangit! Pangit! Sabay-sabay na bigkas ng mga bata na patungkol sa akin. Nasa park kami at kumakain ng ice cream habang nakaupo sa swing. Hey! Nalilitan ba kayo sa akin? Ako lang may karapatan tumawag ng pangit sa babaeng yan. Gusto niyo bang pag-untugin ko kayo? Hindi maganda nagsasabi kayo ng masama sa kapwa. Huwag kayong titingin sa pisikal na anyo. Hanggat bata pa kayo, baguhin niyo ugaling yan, ha? Nagagalit-galit ang sabi ni Blake. Sabay tayo at pinalaki pa ng husto ang katawan na para bang isang bodybuilder. Sabay lakad papunta sa direksyon ng 3 batang lalaki na nanunukso sa akin. Kumaripas ng takbo mga ito nang malapit na si Blake sa kanila. Hindi ko mapigilan ng matawa. Alam ko namang niloloko lang naman niya ang mga bata at natakot naman ang mga ito sa kanya. Sa kabilang banda, naging proud ako para dito. Pinangaralan niya ang mga bata na huwag huhusgan ng tao base sa panlabas na anyo. Alam ko naman kasi na kahit tinutokso ako nitong pangit, ay ginagawa lang naman niyang defense mechanism iyon. Siguro para hindi siya maging awkward sa akin. Nang mawala na sa paningin niya ang 3 bata ay bumalik na ito sa kanyang pwesto pero bago pa man iyon ay matamis na ngumiti ito sa akin sabay kindat. Shucks, muntik nang mahulog ang puso ko sa ginawi nito. Ganon din ba ang ginagawa nito sa ibang babae? Kaya naman pala halos magpakamatay na mga ito kakahabol sa kanya. Nung nakaraan lang, na-issue itong si Blake sa socialite na si Grace Montenegro nang ibulgar nito sa mga social media na siya ang constant date nito. Lalo lang tuloy ako nanliit sa sarili ko dahil sobrang ganda naman talaga ng babaeng iyon. Sa tono ng pananalita nito, habang ini-interview siya, ay talaga namang halatang in love siya kay Blake. Nung tinanong naman itong si Blake ng mommy niya kung totoo ba ang sinasabi ng babaeng iyon, tumanggi naman itong pag-usapan ng issue. Bigla tuloy ako nalungkot. Paano kung totoo nga na may relasyon sila? Ang kaunting pag-asa ko ay mawawala pa ata. Dinala niya ako sa isang lugar kung saan pwede kami mag-stargazing. Napakaganda ng gabi. Dagdag pa rito ay ang gustong-gusto mong tao ang kasama mo. Ito ang matagal ko nang hinihintay na pagkakataon. Ang magkasama kaming dalawa sa tahimik na lugar na kami lang nang sa ganoon ay makilala namin ng husto ang isa't isa. Naglatag kami ng banig at naglabas pa siya ng mga unan. Hindi ko nga alam kung pinagplanuhan na ba niya ang paglabas naming ito kasi mukhang preparado talaga siya. Hindi ko rin alam kung bakit ang sweet-sweet niya sa akin ngayon. Nang mapansin niyang parang nilalamig ako ay nagawa niyang balutin ako ng kumot. Hindi ko naman kasi alam na gagabihin kami sa labas. Nag-sleeveless pa naman din ako. At bakit ba ang dami kong hindi alam? Marami kasi siyang kakaibang bagay na ginawa ngayong araw na hindi ko maipaliwanag. Bago ang lahat ng ito sa akin. Tahimik lang kami at magkatabing nakaupo habang nakatingala at pinagmamasdan ang mga bituin. Maya-maya inihilig niya ang ulo ko sa kanyang balikat.
Wala siyang sinabi na anuman. Hindi na ako kumontra. Napaka-komportable naman kasi sa pakiramdam. Hindi ko nga nabalayan na napapikit na pala ako. Ninanamnam ko ang preskong simoy ng hangin na umahalo sa mabango at mamahalin niyang pabango. Ang bango-bango niya. Oh Lord, kung pwede nga lang po sanang huwag nang matapos ang gabi na ito dahil ang saya-saya ko talaga. Ito ang kasiyahan na matagal na panahon ko nang hindi naramdaman. Ang kasiyahan na hindi mabibili ng salapi. Blake's person-over voice. Give me a position in our company, Dad. I have decided to work. Parang isang taong napatingin sa akin ng mga kaharap ko sa lamesa. Kasalukuyan kaming kumakain ng hapunan. Ang mga reaksyon nila na parabang hindi makapaniwala sa mga sinasabi ko. Si Dad na natigil sa pagsubo ng pagkain. Si Mom na natigilan naman sa gagawin sanang pag-inom ng tubig at si Bianca na pwede nang pasukan ng langaw ang bibig dahil sa nakalimutan na nitong isara. Mom, tell me, is there something wrong with Kuya? Huh? I think we need to bring him to the hospital. Nang bumalik sa huwisyo ay eksaheradang sabi nito kay Mommy. I guess so. Ang sabi ni Mom na may pagdududa ang mga tingin sa akin. What's wrong with these people? Why is it that they don't take me seriously? Do you need something? Just tell me. What do you want? A brand new car? European tour? Money? Name it. Tanong ni Dad. Dad, I would like to protest but that's all I could say. I'm used to this. Blake, you will act like a good son to me, but the truth is, you just want something in return. Dad said skeptically. Napakamot ako sa aking ulo. I can't blame him for his thinking. I've done so many bad things for him not to trust me anymore. But I'm really serious and this time, I want to change myself. They're right. I'm not getting any younger. I was bothered when I saw my friends last night. They are both successful and well respected in the business world. They have so many achievements. People are praising them on social medias. Well, I am here indulging the money that I hadn't worked for and relying only on my parents' wealth. After I realized all of that, I felt ashamed of myself. What have I done in the last 29 years of my life? The fact that I am nothing compared to them struck me. After reading the articles about them, a lot of things came into my mind. The realization that proved how much I lacked. My handsome face and money is not enough. I must also have something to be proud of that I have accomplished. Walang ibang magmamana ng aming kumpanya kung hindi ako lang. So I have to be responsible in order to protect my family and our assets. I have to think of our future. Scott Holdings is one of the biggest company in Asia and Dad worked hard for his name and I need to take care of this name too. Dad, I'm serious. Kahit clerical position lang. I want to start from the scratch para mapag-aralan ko ang pasikot-sikot ng kumpanya. I know, I can't learn in an instant kaya naman nakikiusap ako to give your trust on me this time. Seryosong sabi ko. Sandaling natahimik si Dad na parabang pinag-aaralan ng mga sinabi ko. Well, there's nothing to lose if I give you a chance. But we need to have an agreement out of this. Dad said in approval. And what is it, Dad? I curiously asked. If you will not perform your duties. I'm so sorry, son, but I need to cut your monthly allowance, credit cards, as well as your cars and condo. You cannot use them anymore. You don't want to waste my time for nothing. It's a deal. Take it or leave it. Dad said with finality. I was a little taken aback by what Dad said. I have a lot to lose, but I've decided there's no turning back. I'll take it, Dad. Buo ang loob at may paninindigang sagot ko. Huh? Kuya, is that really you? Tuwang-tuwang tumayo si Bianca at yumakap sa akin. I'm so happy. Sa lahat ng ginawa mo, ito ang tama. Kung makapagsalita ka parang wala talaga ako nagawang tama. Ginulo ko ang buhok nito. Kuya naman. Reklamo niya at sinuklay pa muna ang kanyang mga daliri at ang nagulong buhok. Sana, pangatawanan mo ang sinabi mo anak. Make me proud of you. Ang sabi ni Mommy in teary eyes. Ang tagal na panahon na rin niya akong kinukumbinsi na pumasok sa kumpanya at lagi ko siyang tinatanggihan.
Sunod-sunod ang tango ko. Ewo, Mom. Ewo. I said confidently. So, this calls for a celebration. Hilda, pwede ba magdala ka ng isang bote ng champagne dito? Utos ni Dad sa isa sa aming kasambahay na nandoon sa dining area. Opo, sir. Agad naman itong tumalima. Yes, I'm allowed to drink, di ba, Dad? Si Bianca, nakita ko kung gaano siya ka-excited. Yes, but just a bit. Ay, Dad. Maktol nito. Natatawang naiiling na lang ako habang pinapanood ko ang dalawang nagkukulitan. Sayang nga lang at wala si Angeline ngayon dahil sumama ito kay Ryan. Ayoko talagang nakikitang magkasama ang dalawang iyon. Nagiinit ang ulo ko. Ewan ko ba kung bakit? Tapos ngayon 7:00 na wala pa siya. Hindi ako mapakali sa aking kwarto. Pinapakaramdaman ko ang katapat kong pinto. Tingin ko wala pa rin talaga siya. Nawawala na talaga ako ng pasensya sa pinsan ko na iyon. Lagi na lang kinakaray-karay sa Angeline kung saan-saan. At ito namang sa pangit, sama naman ang sama. Hanggang sa nakatalugan ko na ang ganoong isipin. I still had 3 days before starting to work. This is the first time I woke up early. 6 o'clock in the morning. That's what is stated on the clock, hanging on the wall of my room. I need to train myself to wake up this early from now on. I immediately got up to wash my face and brush my teeth. My plan was to do something stretching in the garden before having my breakfast. I'm sure wala na si Mom and Dad. Maaga ang flight nila papuntang Hawaii. Bibisitahin nila ang mga lolo at lola ko sa father's side. Si Bianca naman ay bumabiyahe na siguro ngayon papuntang school. Maaga kasi ang first subject nila. Nang mapadaan ako sa katapat kong kwarto ay bahagya akong natigilan nang may marinig akong impit na pag-iyak. Nagdadalawang isip ako kung kakatok ba ako o hindi. Nag-aalala ako sa taong nasa loob. Sa huli ay nanaig ang kagustuhan kong malaman kung ano nangyayari kay Angeline at kung bakit ito umiiyak. Nakailang katok na ako pero ayaw bumukas ng pinto, ngunit nang hawakan ko ang seradura ay pumihit ito. Hindi naman pala nakalock. I was hesitant to enter the door at first. Pero nang marinig ko yung iyak na may kasamang pagdaing ay naalarma na ako. Bahala na si Batman. I need to be inside. Pagbukas ko ng pinto at nabungaran ko sa Angelina na namimilipit sa sakit at nakahawak ito sa kanyang tiyan. Hey, what's happening to you? Nagmamadaling lumapit ako rito at naupo sa gilid ng kama. Alanganing hinagod ko ang likod nito. Sobrang sakit ng puson ko. Piling ko mahat ang katawan ko sa sakit. Nakangiwing sabi niya. Naalarma ko sa tinuran nito kaya naman bahagya ako napaatras. Magta-transform na kaya siya sa pagiging isang manananggal? Sinamaan ako nito ng tingin. I know what you're thinking but it's not what you think it is. FYI, hindi ako manananggal. Talaga ba? Napabalik ako sa dati kong pwesto dahil sa sinabi nito. Bakit kasi sinabi mo na mahahati na yung katawan mo? Hindi ko sinasabi mahahati na. Ang sabi ko para lang, masyado ka exaggerated dyan. Napangiwi ulit ito. Ay naku naman. Pwede, huwag ka na nga makulit dyan. Hindi ka nakakatulong. Iritadong sabi niya. Ano ba kasi nangyayari sa'yo? Gusto mo dalhin na kita sa ospital? Nag-aalalang tanong ko. No! Mariing tanggi niya. Tantaw me first kung ano sakit mo. Pamimilit ko. Parang may pag-aalangan na bumaling ito sa akin. I'm suffering in menstrual cramps. It attacks once again. Medyo may pag-aalinlangan sa tono ng boss niya. What the heck's that? Kunot nung tanong ko. Hindi ko naman naiintindihan ang sinabi niya. Ay, do I need to explain further pa ba? Yamot na tanong niya na napangawi na naman sa sakit. Ano ba kasi iyon? Mukhang seryoso ito. May isang bahagi dito sa puso ko na sobrang nag-aalala para sa kanya. Pabiling-biling ito sa kama. Kung ano-anong posisyon na ang ginawa nito, hoping that somehow she can find the right position to ease the pain. Sigurado ka bang ayaw mong magpadala sa ospital? Naninigurong tanong ko. No need. Pwede bang pakikuha na lang yung gamot ko sa medicine cabinet? The one in pink plastic bottle. Hindi lang talaga ako makatayo. Sa pagitan ng pagnawi ay nakiusap siya sa akin. Ang hirap palang maging babae. Why do they need to suffer like that and endure the pain? Naawa tuloy ako kay Angeline. A part of me wants to take good care of her. Ang weird. But why do I feel this way? Naguguluhan na talaga ako.
Simula nang dumating ang babaeng ito sa amin, ang dami nangyari sa akin na first time kong ginawa. I never cared so much for a person like this and this feeling is new for me.